Okay, isa na naman magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, may mga malulupit tayong pag-uusapan ngayon mga pare. Kahindik-hindik at hindi mo inaasahan na ito simple o patagong ginagawa ng gobyerno. Nako po. Kasi balak na naman nilang baliin o i-bend ang batas. Hindi lang bend ang batas, pati senaryo kaya nilang baliin, mga walang hiya talaga. At ang babantayan natin ngayon, isa pang binabantayan natin mga pare, itong si Senator Loren Legarda siya nag-init dun sa Senado. Kasi absent daw ng absent tong mga sekretary na to. Naku po, hindi naman absent, recess, pero alam mo na, alam ko yung pinagkukuhanan niya na alam nyo nang may problema sa Pilipinas. Alam nyo nang naghihirap ang mga Pilipino. Nakuha nyo pang magpahinga, mga walang hiya kayo. At ang ibang narrative niya ng iba mga pare. Ito ang narrative ng iba dyan. Galit na galit daw si Senator Loren Legarda dahil yung anak niya nga pinunteriya ng DOE Secretary na si Garin, Sharon Garin. Pero mamaya papanoorin natin mga pare kung saan siya saan ang pinaghuhugutan niya. At ngayon mga pare, meron na daw nagsasarang mga gasoline station. Naku po, bakit kaya nagsasara yan? Wala na bang gas? Mahirap na kayo, mahirap na talaga. Anyway mga pare, bago tayo mag-umpisa, siyempre please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Kung nagugustuhan nyo yung ating mga videos, i-share nyo naman, please lang. O kung hindi nyo man ma-share, i-like nyo na lang tas mag-comment kayo tapos magkwentuhan tayo dyan sa comment section. Okay ba yun? Okay ba yun? Palakpakan. Hoy, maraming salamat dun sa mga nag-comment sa ating kahapon yung sa video natin kahapon na yung kinasuhan nga tayo ni Trillanes. Maraming salamat sa mga suporta nyo at dun sa mga laging nandito sa ating YouTube channel na Paring RJ. Maraming salamat. Hindi ko na kayo may isa-isa. Alam nyo na yun sa sarili nyo, ha? Hoy, by the way, yung mga nasa mga pare natin dyan sa ibang bansa, yung mga nasa UAE, Saudi Arabia, mag-ingat po kayo dyan. Hindi ko alam kung malapit ba sila dyan. Sorry, mahina ako sa lugar eh. Pero mag-ingat po kayo dyan, ha? Huwag kayong basta-basta lang, baka mamaya, naku, madali kayo sa gera na nangyayari dyan. Ingat po kayong lahat dyan, ha? Huwag po kayong dasal lang po at isasama ko po kayo sa aming panalangin yan. Para syempre, kailangan natin mag-ingat. Kailangan nating sa panahon ng sakuna mga pare, lalo na kung wala ka ng malapitan, ang gobyerno natin, lubog na, simple lang, magdasal lang tayo. Walang imposible sa Panginoon. Nasa Kanya na lahat Kaya dasal lang dahil kung wala man magawa ang presidente natin, nga man, dahil alam natin kung ano nangyayari sa kanya, madadaan po natin yan sa dasal. Walang imposible sa dasal at tumawag tayo sa Panginoon. Kasi siya lang naman na may hawak ng lahat ng to. Kaya sa kanino pa ba tayo tatawag? Wala tayong asahan sa presidente. Ganun talaga. Ito mga pare, panoorin natin to. Bago tayo doon dumako sa mga mainit nating usapin. Gusto nyo doon na kagad Hindi, ito muna mga. Hindi, pwede siguro ito na kagad unahin natin bago tayo doon kay Senator Loren Legarda. Ito. Mga pare, ito yung sinasabi kong umaatikabong masasabi natin na tagong o tahimik na galaw ng gobyerno, ewan ko ha. Ito ayon to kay Rigoberto Tiglao. Ito yung sa article niya. To save Risa Solgen, to save Reza. Sino yan si Reza? Reza Hontiveros? Hindi Hindi, itong si Reza mga pare. Ito yung alam nyo na yung pangit na na CEO ng Rappler. Ito yun siya. Ito yun si Maria Reza. Yun yung nakulong kasi may cyber libel na kaso. So convicted po yan mga pare ha. Ito, Solgen ignores Constitution Respect SC. So Supreme Court yan. Kasi ang nangyari dito mga pare, ito,
Basahin ko lang muna sa inyo tapos ipaliwanag natin kung ano yung nilalaman ayon sa aking pagkakaintindi mga pare ha. Alam nyo, hindi tayo nagmamagaling dito, hindi tayo abogado, pero sa pagkakaintindi natin, sa pagkakaalam natin, yun yung ipapaliwanag natin. Okay? Okay po ba yon? Hindi tayo nagmamagaling, walang magaling dito. Ang gusto lang natin mas maintindihan natin yung mga issue na to, yung mga nangyayari sa ating lipunan. Okay? Ito, basahin natin. In a move as shocking as its anomalous Solicitor General Marlene Berbare. Ano ba to? Berberabe. Ang liit naman kasi. Lakihan ko nga, pasensya na. Alam niyo nang bulag tayo eh. Lakihan ko konti ha. Ayan, ayan, ayan. Okay. Ito. Berberabe as the Supreme Court on March 6 to reverse the 2020 conviction by the Manila Regional Trial Court affirmed unanimously by the three-man Court of Appeals in 2022. So, yan yun. Ito yung issue. Basahin ko muna bago natin ipaliwanag mga pare ha. Of Rappler CEO Maria Ressa for cyber libel in a suit filed by a businessman in 2017. Ressa and her accompliance Reynaldo Santos Jr. were found guilty beyond reasonable doubt of the crime of cyber libel. Ordered jail for 6 months to 6 years and to pay the complainant 400,000. The two, however, asked the Supreme Court in July 2022 to reverse the court's conviction. Both are out of bail. Okay? So nakapag-bail sila. Solgen Berbera. Sige, si Marley na lang. Ano ba to? Berberabe, okay? Berberabe. Solgen Berberabe shocked the legal community when she asked the court to acquit Risa, claiming the 1-year prescription of the criminal had lapsed, pointing to an October 2023 decision by the Supreme Court. She conveniently ignored an early 2018 court ruling in Tolentino versus People GR24, hindi ko alam kung ano yung GR 24031 August 6, 2018 that the prescription period is 15 years. Berberabe was ignorant or pretended to be ignorant of Article 8 basta di ako ba bumasa na ito eh. Section 4(3) of the Constitution. No doctrine or principle of law laid down by the court in a decision rendered en banc or in division may be modified or reversed except by the court sitting en banc. The court has not revised the 2018 ruling. It stands as an established jurisprudence on the prescription period for cyber libel. Okay? It's an open and shut case, but Berberabe thinks her position as a Solicitor General can get the Supreme Court Justice to revise the Manila Regional Trial Court's decision upheld by the Court of Appeals. Such naive is obviously due to the fact that Berberabe has had particularly no experience in the legal world, has been corporate lawyer for foreign firms and CEO of Pag-ibig Funds during President Aquino III administration. So pasensya na mga pare sa pagbabasa ha. Okay.
Oh, anong sabi dito? Anong sabi dito mga pare? Oh, sige. Ito yan, ayusin ko lang ha. So ito yan mga pare. Ang kwento kasi diyan, ito daw Solicitor General na si Marlene Berberabe is humiling o nag-wish sa Supreme Court na si Maria Ressa daw o i-reverse daw yung conviction ni Maria Ressa noong 2020 na sinuportahan pa yan ng Court of Appeals mga pare. So, ano ba yung Solicitor General? Ano ba yung Solicitor bulol. Solicitor General. Ano ba yan? Ano ba yung sa Solicitor General na yan? Okay? Ang Solicitor General ay ang pangunahing abogado ng gobyerno. What the hell? Ito inano natin chinat GPT natin. Siya ang nagtatanggol sa gobyerno sa korte, lalo na sa malaking kaso. Yan pala yan. Ano ang ginagawa niya? Kinakatawan niya ang gobyerno sa mga kaso. Nagtatanggol ng mga batas kapag kini-question. Umaapila ng kaso sa mas mataas na korte. Ang opisina na may gantong tungkulin ay bahagi ng Office of the Solicitor General. Okay, ito ang meaning. Solicitor General, punong abogado ng gobyerno. Abogado ng gobyerno na lumalaban sa korte para ipagtanggol ang Estado. Okay. Yan po ang ibig sabihin ng Solgen. Pinaikli na natin para hindi na tayo nabubulol. Solgen. So, etong Solgen, Solicitor General, abogado ng gobyerno. Okay mga pare, abogado to ng gobyerno. Pero bakit parang siya nagiging abogado ni Maria Ressa na CEO nitong masasabi natin, CEO ng Rappler. 'Di ba? Kasi nagre-request siya sa Supreme Court, Manila Regional Trial Court na i-reverse yung kaso ni Maria Ressa, 'di ba? Ano ba 'yan? Bakit ano 'yan? Ano ba yung kaso ni Maria Ressa, pareng RJ? Ang kaso niya, mga pare, ay ano daw to? Yung asan ba dito? Hindi ko makita. Sorry. Ito pala sa unahan na pala. Ang kaso ni Maria Ressa ay cyber libel, mga pare. So meron kasi tong noong 2017 meron silang parang isang businessman na ginawa nila ng kwento, inatake nila ng inatake. At alam ko kung hindi ako nagkakamali, parang kaya ang lumalabas na si Pangulong Duterte ang nagpakulong daw nito ni Maria Ressa. Kay Maria Ressa, dinidikit yung businessman na to kay Pangulong Duterte. Yun yung kwento nun. So, ang pinapalabas nga, si Pangulong Duterte daw, may kinalaman kaya sa pagkakulong nito ni Maria Ressa. Which is, wala naman. Kasi, ang pagkakaalam ko mga pare, hinayaan pa yata tong magpaliwanag ng kampo ng businessman at nagbigay pa ng parang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi nyo. Hindi yan totoo, mali yan. Kasi ito yung mga ebidensya na nagpapatunay na mali ang sinasabi nyo. So binigyan ang Rappler, kung hindi po ako nagkakamali, yan si Maria Ressa na yan, para mapatunayang mali yung binibintang nila dun sa tao. Ang nangyari, binintang pa rin. Nagbintang pa rin, inatake pa rin ang inatake yung businessman. Kaya napilitang magsampa ng kaso laban dito. At mga pare, ito convicted to si Maria Ressa diyan sa kasong cyber libel. Okay, nakulong to mga pare. Okay? Nakalagay dito, Ressa and her accomplice Reynaldo Santos Jr. were found guilty beyond reasonable doubt
Of a crime, cyber libel order jailed for 6 months to 6 years. So, ang siste dito, magtataka ka, yung abogado ng gobyerno na para sa gobyerno, ginagamit o parang ginagamit niya yung pagiging solgen para abogado tong si Risa. Si Reza. Maria Reza. 'Di ba? Bakit? Ha? Bakit? Yun ang malaking tanong, bakit ang isang abogado ng gobyerno pinapagtanggol itong isang yung CEO ng Rappler? Ayan ang malaking tanong mga pare, bakit? Ha? Kasi ito, sabihin ko sa inyo, noong 2020, 'di ba, hinatulan yang ng MRTC etong si Maria. Kasama nga yan si Reynaldo ng cyber libel. So, ang malupit pa dito mga pare, hindi lang RTC noong 2022, kinumpirma pa ng Court of Appeals, ito tinatagalog ko na, Okay, saan na ba tayo? Wala, bigla nawala yung screen ko Okay, so noong 2022 mga pare, kinumpirma ng Court of Appeals ang desisyon na parang solid. Parang kinumpirma nila na oo, totoo yan na yang ang si Maria Reza nag-cyber libel nga. So dalawang korte ang nagpatibay nito, RTC tsaka Court of Appeals. So ang medyo dito, nakakapagtaka dito, etong nung March 6, biglang pumasok tong si Marlene Berberabe, okay. Si Berberabe ang mismong Solicitor General, Solgen ng gobyerno. At sinabi, mga pare, sa Supreme Court na dapat baliktarin ang conviction at i-acquit si Maria Reza. Tingnan mo yung kagago, di ba? Apakagago Isipin mo, putang ina, bakit ka wala bang abogado yan? Ba't ikaw gobyerno, nasa gobyerno ba yan? Kaya nga parang napapaisip tayo dito mga pare, bakit parang, parang may meron ba silang masasabi natin deal sa gobyerno etong Rappler o itong si Maria Reza para sa gobyerno? Kasi yung gobyerno nakikialam sa pribadong kaso Tandaan nyo mga pare, itong si Maria Reza, hindi to public official, okay? Hindi yan public official. So CEO yan ng Rappler. So bakit nangingialam yung tao ng gobyerno o abogado ng gobyerno pagdating dito sa kaso niya? Okay? Mali. Sabi nito, ang rason daw niya lumampas na daw ang prescription period. Ibig sabihin mga pare, huli na para kasuhan o panagutin si Maria Reza dahil sa tagal ng panahon. Ang sinasabi niya pa, 1 year lang daw yung prescription period base doon sa isang desisyon ng Supreme Court noong 2023. Ito na yon, yung nakukonfuse siya. Tapos, pero ito kasi ang sabi, ito, nandito sa baba, asan na yun? Teka, ayusin ko to, itaas ko to ng konti para makita ninyo mga pare. Oo, yan. Okay mga pare, ito na. So may nastauna kasing ruling dyan. Ang sinasabi nila kailangan daw sabi ng Solgen, kailangan daw i-revise kasi nga daw parang expired na
May mas naunang ruling noong 2018 sa kaso na ni Tolentino versus People na nagsasabing 15 years yung prescription period para sa cyber libel. Meron kasing lumabas ngayon na sinasabi nila itong 2023 ano tawag dito, 1 year na lang. 1 year na lang. Ang sabi ng hindi pa naman daw yun pwedeng i-accept o parang hindi pa daw yun pwedeng sundin o yun ang masasabi natin. Yun nga, pwedeng sundin o sinasabi natin na yun ang gamitin. Kaya yun pa rin ang sinusunod yung sa 2018 na rule na 15 years pa nga daw yung prescription period para sa cyber libel. At ayon sa Constitution mga pare, ito yung sinasabi ko, Article 8 ba yan? Hindi basta-basta magbabago ang isang ruling ng sa Korte Suprema. Kasi kailangan pang gawin yan sa buong korte. Kumbaga, marami pang proseso, marami pang gagawin. Kaya nga hindi pwedeng basta-basta baguhin ng ang Constitution kahit medyo may kalumaan na to Medyo may mga batas na hindi na nai-implement dahil sinusunod pa rin o hindi na nagtutugma yung sa Constitution. Mahirap nga, medyo madugo yung usapin na yan pagdating sa Constitution. So hindi basta-basta pwedeng gamitin na lang yung rule na sinasabi nito ng Solgen para dito i-reverse yung kaso ayusin o baliktarin yung kaso nito ni Maria Ressa. So, kaya medyo nagkagulatan dito medyo nagulantang yung mga, lalo na yung mga malulupit na lawyer. Butya, bakit nangingialam yan? Doon pa lang bakit nangingialam yan kung yan ay abogado ng gobyerno? 'Di ba? Solgen yan Hindi yan pwedeng mangialam sa kaso ng isang private citizen. Para sa gobyerno lang yan, hindi. Tsaka parang dahil lang merong bago na meron lang kayong bagong sinasabi na bagong ruling, i-ignore nyo na yung 2018 na wala pang ang desisyon yung korte na ang susundin na dyan itong bagong ruling na nagsasabi na expire na yung kaso para sa cyber libel pagdating ng 1 taon. Hindi, walang ganun. Kailangan yung 2018 ruling pa rin ang susundin. Kaya nga ang nakakapagpagulo sa mga Pilipino, sa mga tao. Actually, hindi to binabalita ng ibang ng mainstream media. Bakit? Malamang. Alam na natin, malamang sa malamang. May iniingatan sila. Kaya nga nagpapagulo to Bakit yung mismong abogado ng gobyerno, yung Solgen, ang humihiling na papawalang sala yung isang convicted? Pucha, weirdo yun. Ha? Nakakawindang yun. Bakit nangingialam ka dyan? Na hindi ka naman dapat mangialam dyan. Tapos parang itong yung Solgen parang hindi ko alam kung ang tanong ko nga parang meron ba kayong kasunduan? Meron ba silang ano ba yan? Ano bang kasunduan yan? Pwede bang pera? Hindi natin sinasabing ganun kasi parang yun ang naiisip pag ganito ang nangyayari. Mismo yung gobyerno na ang nangingialam dun sa mga kasong hindi naman dapat nilang pakialaman. So iba yung decision nitong iba yung style nito ni Solgen. Kaya nga na napapaisip tayo na ano ba ito? Dahil ba o para lang hindi banatan ng Rappler ang Marcos administration kaya nyo ginagawa to o may iba pa kayong dahilan kaya ganto yung style nyo? Na mismong gobyerno ang nangingialam sa mga bagay na hindi dapat pakialaman. O dapat ang pinapakialaman nyo yung problema ng mga Pilipino.
Okay, sabi pa dito, no doctrine or principle of law laid down by the court in a decision rendered en banc or in division may be modified or reversed. Except by the court sitting en banc. The court has not reversed the 2018 ruling. It stands as the establishment jurisprudence on the prescription period for cyber libel. So wala pang, ayon dito sa section 4 ng Article 8, kung hindi ako nagkakamali, yung numeric ano na yan eh. Wala pa daw desisyon, wala pang sinasabi, wala pang makapagsasabi o hindi pa ginagawa ng Supreme Court yan o yung Constitution, wala pang binabago na iba na ang susunding ruling. Sabi dito, wala pang ginagawang pagbabago. 2018 pa rin ang susundin pagdating dyan sa private cyber libel. So ibig sabihin, yung prescription period is 15 years pa rin. So walang mababago yan. Ang pinakamalaking kahayupan lang o kagaguhan dito, eto ngang Solgen, Solicitor General na ito si Marlene Berberabe ang nangingialam o nagsasabi o humiling sa Supreme Court ng ipawalang sala o baliktarin o i-reverse yung kaso nito ni Maria Ressa. Kaya medyo nakakapagtaka. Anong kasunduan nyo dito? Di umano, nagtatanong lang tayo ha mga pare ha. Oh. Yan ang malaking tanong diyan. Ano bang kasunduan? Ano bang masasabi natin na ano ba pag-uusap ninyo? Meron bang yun nga, kasunduan o masasabi natin na para hindi banatan yung Marcos administration ng Rappler? Ha? Ano ba? Kasi alam naman natin yung Rappler ay mahilig yan sa fake news, di ba? Mahilig sa fake news mga pare, pero sila pa yung nagpa-fact check, walang hiya. Ang mga kagaguhan. Napansin nyo yan? Kaya nga itong ano na to kailangan tong malaman natin. Hindi to lumalabas sa mga media o kahit sinong masasabi natin na political vlogger. Sa Banateros pwede, oo, sa amin. Malamang kasi hindi ito basta-basta eh. Hindi ito basta-basta lang na kaso. Kutya, wala naman tayong pakialam diyan kay Maria Ressa. Ang problema dito, bakit nangingialam na yung gobyerno nga sa kaso nito ni Maria Ressa na wala naman siyang dapat kinalaman diyan? Ano to, binababoy niyo yung konstitusyon? Hindi lang ito usapin dahil kay para kay Maria Ressa o kung sino man Ang usapin dito, pag gusto ng gobyerno ay na yung masusunod. Kaya nga tayo may konstitusyon para dyan tayo bumase sa mga bagay na nakakalito. 'Di ba? Diyan tayo babase kung tama pa ba yung desisyon natin o yung desisyon nyo sa korte. Hindi tayo abogado pero alam naman natin yan kahit papaano. 'Di ba? Kaya nga constitution yan yan ang backbone ng ating batas. Diyan tayo bumabase. Putya, kung bababuyin nyo yan, putya, binababoy nyo yung batas. Unang-una, Solgen ka pa naman. Ano ba to? Ano ba yan? Meron ka bang plano sa buhay mo o kung ano man? Hindi, tinatanong ko lang naman Kasi kung ganyan ang style at hindi natin to pupunahin mga pare at eto nakalusot. Eto nakalusot mga pare. Pero malamang hindi lulusot to sa sa Supreme Court Hindi yan lulusot. Putang ina na. Convicted na, babaguhin nyo pa? Saan nangyari yun? Kailan nangyari yun? Walang ganon. Convicted na patunayan yan. 2 korte ang ang tumayo dyan. Etong Manila Regional Trial Court at itong masasabi natin na samba? Court of Appeals. Ang pare. Kaya putay na. Nakakaano to nakaka
Nakakagago yung style nitong mga 'to. Walang hiya. Kasi alam niyo mga pare, 'pag hinayaan lang natin 'yan, nababuyi nila yung batas. 'Pag hindi natin 'to pinag-usapan o kinol out, putsang ina wala na mangyayari. Puro na lang pagbabali ng batas ang gagawin nila. Ano nang mangyayari? Putya 'pag mahirap ka, 'pag wala kang pera, automatic yari ka. Pero putya 'pag ikaw kahit papaano dikit ka sa mga ganito, putsang ina ang daling malapitan ng mga 'to. Wala, ano yan, simple lang. Pero 'pag mahirap ka wala kang ano, wala kang boses. Kaya nga nakakaano 'to mga pare, ito medyo nakakawindang, alam mo yun, medyo nakakagulat na mismong ang gobyerno na ang gumagawa talaga ng paraan para pakialaman o yung mangialam dun sa mga bagay na hindi dapat nila pakialaman. O bakit? Bakit nila inaano 'to? Tropa nyo ba yan? Yung Maria Ressa? Ayun nga kaya nga ayun ang tanong dun. Meron ba kayong kasunduan ng Rappler para hindi banata ng gobyerno? O merong cash sunduan para dito sa nangyayaring to? Kaya nga sinisiwalat natin 'tong mga bagay na 'to mga pare para aware kayo sa mga nangyayari. Kasi bigla na lang 'tong susulpot kung hindi natin 'to call out. Alam niyo naman ang gobyerno ngayon. Walang imposible sa gobyerno ngayon. Kaya ano yan, ano natin yan, pag-uusapan natin yan mga pare. Anyway, next topic tayo mga pare. Okay. Pinuna ng ilang mambabatas ang pahayag ng Malacanang na walang oil crisis sa Pilipinas. Uy! Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan. Alam nyo mga pare, ito weirdo to. Bakit? Kasi si Marcos, nung in-interview siya dun sa school, yung mukha siyang tae. Diba yung ambush interview niya doon na sinasabi niya, meron talaga tayong oil crisis. Sinabi niya, meron tayong oil crisis. Pero yung tagapagsalita ng Malacanang, putyang ina sinasabi wala daw oil crisis. Ano to, Auntie Claire? Binabaraw mo yung sinasabi nung amo mo? Ano to, versus na kayong dalawa? Hindi na kayo magkasundo? Wala kayong GC, ganon? Wala kayong pag-uusap? Putya, sinabi na ng Pangulo mo na mayroon tayong oil crisis pero siya wala daw. Ano to? Ikaw ba presidente? Hayop ka? Sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong Kulang na nga petrolyo. Sabi ng palasyo, Kulang na yung supply. Alam nyo kung bakit mga pare? Kasi ang meron akong balita na nakita yung gustong ipagamit sa mga sa diesel yung mga mumurahin at mga alam mo na yung mga maduming diesel. Meron pala niyan yung Euro 2. Hindi ko alam kung saan ginagamit yun pero yun daw ang gustong ipabenta. Ang problema dyan, ito talaga hindi nag-iisip tong mga hayop na to. Ang problema dyan mga pare, kailangan mo pa ng tangke dyan. Kailangan mo ng another na lagayan yan para yun yung halimbawa may bumili ng ng diesel. O magkano yung yung mura na lang gusto namin. Yung mura lang gusto namin. Meron kailangang panibagong tangke yan para doon nila ipapump yung lumang diesel. Hindi po pwedeng isali nila doon sa may diba? O tayo na maraming bagay ang pwedeng mangyari. Maraming masasabi natin na hindi naman po pwede yung sinabi nyo, yun na yun. Puta, kailangan yung isipin, yung mga gasolinahan ba, meron bang mga tangke yan para dyan? Ang bobobo talaga naman. ang sitwasyon sa Pilipinas ay hindi oil crisis, kundi price disruption kung tawagin. Price disruption, ito yung ibig sabihin na bigla ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng bilihin. O kaya ito, sa sitwasyon nga natin ngayon, bigla ang pagtaas ng gasolina. Bakit biglang tumataas yung gasolina natin? Bakit biglang tumaas? Kasi ang naging problema, merong gera. Yung dinadaanan natin o dinadaanan ng mga barko na maghahatid, yung mga kargo na maghahatid sa atin ng gasolina, yung maliit na daanan na yun, sinarado.
So ang tendency, iikot yung cargo natin ng gasolina sa mas malayong ruta. So pag umikot sila doon, ang problema mga pare, dadagdag na naman yun sa cargo natin, yung gasolina o yung ng barko sa layo ng biyahe nila. Yun. Kaya nagmamahal mga pare. O minsan, ito pa ang pinakamalalang sitwasyon, hindi daw makadaan doon mismo yung mga barko. 'Di ba? Hindi makadaan dahil natatakot baka matamaan ng bomba. Matamaan ka ng bomba tapos yung dala-dala mo sa barko gasolina, putya sabog ka talaga doon. Kasi sinasabi nila bigla lang daw tumaas. Hindi po. Meron talaga tayong problema sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa mundo. Ang problema, yung ibang bansa magaling dumiskarte. Magaling yung mga namumuno sa kanila. Sa atin, sablay. Kung ano-anong pinag-iisip. Kinundina ng Makabayan Block ang pahayag na yan ng Malacanang. Apektado na nga raw ang mga Pilipino ng tumataas na presyo ng petrolyo, mga pangunahing produkto at singil sa kuryente. Ang anilay pag-downplay ng pamahalaan sa sitwasyon, makakadelay lang daw sa diba? pagkilos. At tila pinipilit ang publiko na itratong normal ang nangyayari. Isinusulong po nila sa Kongreso ang pagkakaroon ng emergency session para magpasa ng mga makataong panukala. Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando naman, sinabing kapanatagan ang kailangan ng mga Pilipino ngayon. Iginiit niyang nasa krisis na ang Pilipinas. Konkretong solusyon naman ang panawagan ni Senadora Riza Ontiveros pa sa suspensyon ng fuel excise tax. Hindi na raw dapat hintayin na maparalisa ang transport sector at tumaas pa lalo ang presyo ng mga bilihin. Sinabi na rin ng Malacanang na may mga binubuong komite para matiyak na sapat ang supply ng petrolyo at pagkain sa bansa. Ay pa kasing tanggalin yung excuse me. Ay pa kasing tanggalin yung tax para kahit papaano mabawasan yung, alam nyo ba magkano na ngayon? Kung hindi ako nung kahapon nagpa-full tank, nagpagas ako ng, hindi full tank yun Kasi ang full tank ko lang dati, parang 1,000 lang yata. Hindi, 1,000 lang. Tapos, ang yata kagabi 87 sa Shell to sa Shell. Kasi mas makunat yung ng Shell Sa Shell, tapos walang pila doon. So nagpa-full tank ako 87. Ngayon yata parang 100 plus na at 130 na yata ang diesel kung hindi ako nagkakamali. Depende yan sa lugar Pero may nakita kong dito 130 na Walang hiya. Grabe na talaga. Ito nagalit nga si Loren Legarda dahil doon sa sa inaaway niyo kasing anak niya. Joke lang. Ito, panoorin natin. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, Ayan hindi na. po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan Ayan ang problema. Sa DOE yata to kung hindi ako nagkakamali. Sabi nila, minadali na tanggalin ng excise tax. Okay, sige. Gawin natin yan ngayon. Madaliin natin yan kasi kailangan ng mga Pilipino. Bigla daw titignan natin. Ano ba? Puta, kaya nga nagagalit ka. Hindi lang naman si Legarda ang nagagalit, si Senator Amy din Pinamadali-madali nyo kami. Minadali namin yan. Tapos biglang pagdating ng hindi nyo naman pala gagawin. Di ba kayo nag-uusap? Wala kayong GC kaya yun. Putang inang yan. Minadali nyo tapos hindi nyo pala gagawin. Anak ng hayop kayo. Ano ba talaga? Kaya nagagalit yan. Siguro nadagdagan na rin yung galit niya dahil dun sa tinitira yung anak niya. Ewan ko. Kung gagamitin. Tapos, the next day, sige na nga. Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive. Nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon,
gagawin na. Marcos. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair no, ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concerns sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Yun yung sinasabi niya para nagkaroon na yata ng recess. So sa Senado. Tapos biglang sinabi nitong yung kinakausap niya, kaya po hindi na ano yan kasi nag-break eh. So parang sinisisi pa sila ngayon. Ayun ang pagkakaintindi ko dito mga pare correct me if I'm wrong pero yun yung pagkakaintindi ko dito na ba't kami sinisisi nyo? Hindi kami magbe-break niyan kung sinabi nyong kailangan. Pupunta kami at papasok kami. Hindi daw maganda tignan kasi parang siguro sila yung napapaano, yung pumapangit yung image. Pwedeng ganun, di ba? Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's Yun. unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Ayan na. So anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo? Which medyo may ano yun mga pare medyo may diin yung pag ano niya sa secretary kasi pamumuliti ka na eh. So ibig sabihin meron talagang galit din to si hindi maiiwasan yan mga pare kasi nanay to. So talagang medyo gigil yan dyan sa secretary ng DOE kasi nga putya yung anak niya tinarget na yung solar farm daw na illegal daw. Tapos pinagmumulta ng bilyon-bilyon. Tapos sinabi niya pa na kung wala nga yung sekretary niyo dito kung ano naman pamumulitik ay gagawin niyan. Mama, medyo hina-hinay lang ba? Nangyari. Chill-chill lang madam chill-chill lang. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time. No? Yun kasi parang yun yung binibintang nitong kausap nila na sinasabi kaya hindi kami natuloy, kaya hindi namin nagawa yung trabaho namin kasi kayo nagpahinga kasi kayo. Yun parang ganun yung sinasabi nila. Ba't okay? Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Ayan di ba? Hindi nyo pwedeng sinasabi. Makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy. Hindi pwede yun. Sorry. Hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Yun, Darating na po secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero yun. Ang maganda doon, palakpakan. Hindi, kasi nga, ang parang sinisisi, dahil sa nangyayaring hindi na tutuloy yung mga tulong siguro na gusto nilang mangyari, itong DOE, sinisisi itong Senado na nag-recess kasi kayo, nagpahinga kayo, kaya hindi namin nasa inyo yung letter. So, hindi kami matutuloy sa mga dapat na gagawin namin. Hindi, sinasabi, hindi pa pwede yun. Hindi yun magandang kung sinabi nyo na may gagawin pala tayo o anong iaano natin, pwede nyo kaming sabihan, itutuloy natin yan. Hindi maganda na parang kami yung sinisisi ninyo sa mga nangyayaring ito. Parang pinapalabas nyo, ayaw namin tumulong sa tao, ganon. Yun yung tingin kong pinupunto dito ni Senator Legarda. Plus points pa yung galit niya kay Sharon Garin dahil nga inatake yung anak niya. Plus points na lang siguro yun. Pero ang pinupunto dito, pinagmumukha silang wala silang ginagawa parang nasa inyo yung problema kaya hindi tayo nagkakaigi. So yun yung tingin ko mga pare. Pero ewan ko, bala na. Tuloy. huwag nyo sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir.
Hindi inyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Oh. 'Di ba? I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could Galit the na most si Madam. important department not be present? Ah, 'di ba? So, medyo gigil din talaga siya doon. Kita natin yung gigil niya doon sa kay Secretary Sharon Garin. Medyo gigil talaga. Kita natin yung inis niya. Wala yung secretary niyo dito. Lagi siyang ganun. Ano, namumuliti ka na naman yan? Pero, at the same time, bad trip siya dahil nga binadali yung Senado na sila yung may kasalanan. Plus, ang nangyayari pa, parang pinapalabas nila ngayon mga pare, wala daw crisis na nangyayari. Wala daw oil crisis dito sa Pilipinas. Which is, hindi totoo. Kasi, buong mundo nakakaranas ng pagtaas ng gasolina. May mga magagaling lang silang dumiskarte, magagaling silang magpatupad ng mga dapat nilang ipatupad. Tinanggal nila yung tax kung ano-anong Ewan ko, ba't hindi natin matanggal yung tax? Kasi dyan kumukuha ng pagnanakaw. Tanggalin muna natin yung pansamantala. Putsang hindi naman makaka-apekto yan sa mga kinuha ninyo eh. Pansamantala lang, konti lang, kahit saglit lang. Pag bumalik na yung supply ng langis natin, supply ng oil, okay na, ibalik nyo ulit. Walang problema. Putang ina kasi dito mo makikita na itong gobyernong to walang pakialam sa mga Pilipino, walang pakialam sa tao, basta kumita lang sila. Putang ina, halos wala nang bumibiyahe sa kalsada. Ang luwag ng kaedsa ngayon. Ang luwag ng kalsada ngayon. Bakit mga pare? Ayaw nang bumiyahe, ayaw nang drive ng mga public utility vehicle natin o PUV dahil nga talo na sila sa gas. Putya, magpapagod ka tapos wala ka namang kikitain. Magtinda na lang ako ng squid. Ano tawag doon? Yung inaan ng sibuyas. O magtinda na lang ako noon. Baka may kitain pa ako. Mura naman sibuyas ngayon eh. O di ba? Mas okay pa yun. Kaya nga ang daming ng problema, ang laki ng problema ng Pilipinas. Putang ina, tas wala tayong ginagawa. Ay nako, anong inuuna nila ngayon mga pare? Puta, impeachment. Gago, di ba? O baka meron kayong pera dyan, extra, yung mga pera ninyo, ipamigay nyo muna o ilaan nyo muna sa mga nasasakupan ninyo, mga hayop kayo. Baka pwede. O ilaan nyo sa, mahilig naman kayo sa ayuda. O dibigyan nyo ng ayuda yung mga kababayan natin. Yung mga nasasakupan nyo, mga congressman, mga senador. Nang ina baka pwede. Para may magawa naman kayo para sa bayan. Puta, hindi yung ang ginagawa nyo lang, inaatupag nyo lang mga Duterte. Pag gigipit sa mga vlogger, panggigipit sa mga Duterte. Ano pa? Impeachment, hayop. Putang ina nyo. Kupal. Ayan, tawag ko sa inyo, mga kupal. O ito, alam nyo mga pare, meron akong nakita na halos nagsasarado na yung mga ibang gasolinahan. Hindi ko alam kung modus yun, pero yung iba, siguro dahil wala na makuha ang supply. Meron akong nakita dito sa may banda sa amin, bukas yung gasolinahan pero wala ng diesel. Kasi sobrang taas na ng diesel. Siguro ewan ko kung hindi na sila makabili. O hinaharang lang nila. Pero sa palagay ko mga pare, bakit ka magsasara kung ganito na kataas yung yung presyo ng oil, yung natin, yung langis natin o yung gasolina, ba't ka magsasara, di ba? So yan yung mga bagay na medyo kaduda-duda pero pwede ring mangyari. O panoorin natin to. Apat na rang gasolina ang pansamantalang nagsara sa gitna ng taas presyo sa petrolyo. Pero hinala ng PNP baka modus lang ito para mangipit ng supply. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Casillo. Brian, anong plano ng PNP? Imbisigan ba nila itong mga gas station na ito?
Tama, Jiggy, ibinigay na ng PNP yung listahan ng mga nagsarang gasolinahan sa Department of Energy. At pawang mga nasa probinsya, itong karamihan sa mga nagsarang gasolinahan. At gusto ng PNP ngayon ay imbestigahan daw ang mga yan dahil baka naman yung iba ay nagsara lang para makapang-hoard o kaya ay makapang-ipit ng supply ng langis. Katuwang ng DOE ang PNP sa pagbabantay laban doon sa mga abusado at pasaway na gasoline stations. Narito ang pakayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Inaasahan natin, sinasabi na up to April 15, yung possible stocks ng lahat ng gasoline stations na pwede pa sila magbenta. Kaya binigay natin to para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. At Brian, sa panahon ngayon, nakikita ba ng PNP na lalong dadami yung krimen? Jiggy, naghahanda na nga ang PNP doon sa mga posibleng worst case scenario. Kabilang na nga dyan yung pagtaas ng krimen. Kasi kabilang rin dyan yung posibleng looting o yung nakawan doon naman sa mga gasolinahan sakaling patuloy pang lumobo yung presyo ng mga produktong petrolyo. Taro na rin ang PNP na magsagawa ng simulation exercises kontra nga sa mga ganitong gawain. Narito ang pakayag ng PNP. Kasama sa ating police intervention ay yung ating pong estratehiya kung paano natin sasawatayin yung posibleng pagtaas ng datos sa crimes against property. Ito po yung sa theft at saka sa robbery. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy. Kasi mga pare, kaya medyo alanganin na to. Ewan ko, yung iba siguro, hindi pa dumadating yung supply. Yung iba naubusan dahil nga nung kagabi, sobrang pila, ang haba ng pila mga pare. Kapag nakadaan ka sa mga gas station, ang haba ng pila. So pwedeng naubusan, pwedeng alam mo na, hindi pa nakapag-deliver. May mga ganung bagay may mga ganung sitwasyon. Pero kailangan din imbestigahan to kasi hanggang April 15 pa daw aabot yung supply natin ng gasolina dito sa Pilipinas. Pero meron ng siguro nagkakaubusan. Kaya yung iba wala ng diesel, 'di ba? Wala ng unleaded. May mga ganong sitwasyon Kaya yung iba nagsasara na lang sila. 'di ba? May mga ganyan. Kaya tapos yung iba wala ng wala ng panggas. Kaya minsan yung mga kababayan natin, yung mga driver natin, ayaw na nga ito nga sinabi ko kanina, ayaw na magbiyahe, ayaw nang magsugal ng kanilang, putang ina, kung bibiyahe ka pa tapos talo ka rin naman. Yung iba kasi dyan nangangamuhan, meron nga yung tinatawag na boundary. So baka mamaya, imbis na kumita ka, putya magkautang ka pa dun sa boundary. Ang sakit sa ulo nun mga pare. Alam ko yan, pag hindi nakaka-boundary yung tatay ko, nababad trip, inaaway kami. Ang init ang ulo sa amin. So, yan yung mga issue natin ngayon mga pare. At hanggang dito na lang muna po ang ating programa. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe to my channel. At huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos mga pare. Paring RJ sa Facebook, paring RJ TV sa YouTube, paring RJ Banateros sa TikTok. Maraming salamat mga pare. Vox Populi every Saturday, SMNI DZAR 1026. Banateros 2.0 at Banateros dyan sa ating Facebook. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.